akong ginagawa ko, lumalayo ako, namumundok ako. Bumabalik ako sa nature, kung saan simple ang mga bagay. Hindi masyadong komplikado. Diba? Walang nakikitang may presyo, walang gano'n. Na-enjoy ko syempre is the action. The action dahil it's my, hindi man first time, pero talagang full length action na nagawa ko. And na-excite ko dahil sa new experiences bilang Andres din. Na very active very active yung character. Umaga pa lang suntukan ng almusal. Pero yun lang, the adventure of the character also eh. It's very intense. It's very intense, ba? Yet very focused, determined. We had trainings before doing it, syempre with the character. The character kasi is a Muay Thai specialist din. Syempre di ko naman naabot yun talaga. Pero yun, nag-training lang ng Muay Thai and syempre tactical training, di ba? Gun handling. Yun ang mga training namin for the character and for the show mismo. Kasi very meticulous eh. Hindi pwedeng basta-basta lang yung ano namin eh. Katulad ng kunyari sa paghawak ng barel, sa paggawa ng formation ng grupo, hindi siya yung, ganito lang hindi pwede. Lahat yun talagang pinag-iisipan eh. Para kami nagtitraining ng sundalo din talaga. Hindi lang yung aktor kami na nagsusuot at nagpapanggap ng, kunyari, di ba? Hirap kami. Talagang hirap kami. At di ko alam kung sinasadya ni Direk Lester paramdam sa amin yun. Pero ako, I appreciate it. Kasi kahit ako, napupush ko yung sarili ko na hanggang pag-uwi ko yung, oh my goodness, kinaya ko yun. Alam mo yun, siyempre sa utak mo parang pagod na ako. Alam mo yun, buong araw na ako nagtatatakbo, maakit sa bundok, hindi lang ako eh. Pati yung mga babae namin, sila Charles, sila Anthony, sila Tito Ian. Dala namin yung mga gear namin. Body armor pa kami, dala namin baril, tapos meron kami mga dalang bag, inaakit namin, tatarik na bundok, umaga hanggang gabi. Talagang hindi maiwasan, may isa sa grupo, nahihilo na. Kailangan mo na magpahangin. Ganon eh. Ganon ang totoong training, pero it's very rewarding, you know. Tapos ikaw rin mapupush mo yung sarili mo na, kaya ko pala yung ganon. Kaya ang sarap bago matulog. Nag-taping kami sa Japan, di ba? Pag sinabi mo yun, wow, sarap. The idea is, di ba, eating sushi, drinking sake, di ba, ganon. Lamig ng Japan. Ang layo dun sa realidad ng shoot namin kasi nung kami nag-shoot sa may Yamagata, Snow City, talagang hindi humihinto ang snow araw-araw. Mabagsak ng -6 ang lamig. Yun yung, minsan kasi may ganung lamig na, di ba, kunyari tayo nagbakasyon. Yun na yung time na papasok na tayo sa kwarto muna, mamaya na ako lalabas, di ba? Ito yung, hindi ka pwedeng pumasok, may shoot tayong ginagawa, di ba? Yung ganun, talagang bumabaon na yung lamig sa katawan mo. Pero you just push through dahil ang ganda nung ginagawa mo eh, di ba? And you love what you do. At pag nakikita mo yung mga take sa camera, parang, sige, kahit nanginginig na yung lamang ko, isa pa tayo. Di ba? Pagandahin pa natin. Parang for me, it's very, it's very new. Yet, sobra ako natutuwa na gagawa ko yung character na to. Madalas sa character ko kasi very bubbly eh. Ganun naman eh, because of, syempre, the rom-com shows, the movies, di ba? Medyo happy yung character, mapagbiro, may konting drama. Ito, iba yung lalim ng karakter eh. Medyo may kadiliman ng konti, di ba? May ganun eh. And I like doing that kind of roles. Kasi ako rin may ganun eh. Sa totoong buhay, may ganun din naman eh. Di ba? Hindi naman laging masaya. So, ang sarap lang na nailalabas na rin dito yung mga ganong emosyon na matagal na rin nakatago. Very refreshing. The character is a scout ranger. And hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para masubukan ng training nila. Na sana ginawa ko rin, di ba? Para malaman ko, di ba? Maramdaman ko mismo gaano kahirap ang trabaho nila. Ang ginawa ko na lang, nanood ako, ang dami sa YouTube ng mga training ng mga scout rangers natin. At hindi siya biro. Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun grabe, ganun kalalim yung brotherhood at pagsasamahan ng mga yon. Di ba? Talagang kapatid na ang turing eh, pamilya. Dahil nakita ko yung mga pinagdaanan nila at hindi talaga biro. At yung pagmamahal nila sa pangalang Scout Ranger, kung paano nila ipagmalaki. Talagang taas noo ako at nagpapasalamat ako sa mga scouts natin. At syempre, sa mga taong puprotekta sa atin, di ba? Pagdating ng panahon, kung ano mang mangyari.
minsan kasi pag sinasabi, di ba, ng ginagawa mo for your character, di ba, paano ka naghahanda. Meron akong mga ganong paghahandang ganyan. Pero na-realize ko na yung character, ganun pala ako. Pag may character ako, talagang naiis sa puso ko siya hanggang nakukuha ko yung mannerisms na hindi ko naman ginagawa dati, nagkakaroon ako. Pananamit ng character ko, paano siya umasta, paano siya magsalita, di ba? Paano siya sa tao. Na ano mo, in-vibe mo yung character eh, di ba? Sinusuot mo talaga siya eh. Diba? Na hindi ko napapansin. Kaya minsan, pag wala pa ako sa taping, normal ang damit ko. Pero pagdating ko, pag suot ko na lahat, iba na. Pero hindi man sa point na hanggang sa labas, mukha pa rin akong pasunda. Hindi naman ganun. Yun lang, pagdating doon, undress na ako doon. Actually, I got the idea ng buhok na ito sa... Meron kasi tayo mga Team Milakay sa Baguio, mga taga Baguio to, mga fighters natin. Mga mixed martial arts fighters. And lagi ako nanonood kasi niyan, yung one champion na yan. At nakita ko yung mga Pilipino nating fighter. Ganito mga buhok, taga Baguio. Eh, ang karakter ko, Igorot eh. At mga Igorot itong Team Lakay. Doon ko nakuha inspirasyon na kunin ang buhok na yon dahil nga mga fighter, mga Muay Thai sila. Tapos ginato mga buhok, di ba, Igorot? Hindi ko na sinabi kay Direk yun. Nung nakita niya na lang, alam niya na rin. May mga ganong kasing research, di ba, madam? Hindi naman pwedeng kung ano lang trip mo, yun na yun eh, di ba? You have to pay respects also, di ba? Kasi pinag-inano ko siya with culture, di ba? Sino ba? Taga saan ba si Andres? Plus ang pagiging sundalo, na clean cut. Eh, ang karakter ko naman, eh, natanggal na rin sa posisyon, di ba? So, medyo, nandun pa rin yung clean cut, pero syempre, medyo rebellious na yung dating. I just thought na perfect yung haircut na to. Sobrang importante makita ang culture natin dahil yun ang origin, di ba? Ang paghahanap kung sino tayo, di ba? Tayo, lalo na tayong mga Pilipino, madali tayong mag-adapt sa ibang kultura, no? Nakakalimutan natin kung gaano ka-rich ang ating kultura at kung gaano kalalim. Ang sarap lang balikan nun, eh. Di ba kung paano tayo dati dahil madali tayong mahawa ng ibang kultura, lalo na, di ba, kultura ng ibang bansa, madali nating ma-adapt. Which is part of our history also, di ba? After what happened to the country, di ba, dati pa, natuto tayong mag-adapt. Pero masarap balikan kung sino talaga tayo. Dahil grabe, di ba, pagdating sa pananamit, kung paano ang Pilipino, di ba, sa arts natin, di ba, sa musika natin. Ako, ang dami ko rin natutunan nung nasa Baguio about, you know, the Igorot culture. Ang galing, iba rin eh, very spiritual, very close to Native Americans eh. Di ba? Hanggang ngayon, nandun pa rin ang culture na yun, parang cowboys and Indians sila. Which is very cool. Natuto rin tayo mag-observe, di ba? Kasi maganda na may ibang kultura, pero kilalanin natin kung sino tayo. So, sarap ipagmalaki yan. Habang ginagawa ito, parang nandito rin yung utak ko ngayon and I enjoy doing it. Hindi ko pa na-imagine munang bumalik sa ibang style ng, kumbaga, ibang tono ng pelikula. Gusto ko mag-action kasi feeling ko pagka bumalik ako dun sa dati, maboboard ako eh. Iniisip ko kinabukasan kung anong gagawin ko, sana naman ako tatakbo. Yung mga ganun. Parang hindi ko kayang puro bahay-bahay na ano muna. Gusto ko na mas active ba. Na-enjoy ko yung pagiging active ng action genre. Eventually, parte yan ng nasa listahan ko yun eh. Kasi now, may maliit kaming production house. We enjoy creating yun, mga concepts, diba? Videos, documentaries. Enjoy ko yun eh. Enjoy ko yun sobra. With the art, di ba? Art of filmmaking. Super enjoy. Kaya someday, sana nandito na rin naman ako sa tamang eskwelahan, di ba? Which is the experience, di ba? So, matuto lang mag-observe at makinig. Sarap din ng outside the industry na sarap magtrabaho na at matuto eh. Di ba? Like, the owner of this place is my friend din, si Marvin, tsaka si Chef. Sarap matuto sa kanilang dalawa. Ibang mundo rin, which is very exciting also. Di ba? Pagpapatakbo, di ba? Hindi lang sa kasi basa-basa gusto kong mag-business eh. Alam mo yun? Minsan kasi akala natin gano'n. Sobrang hirap. Yet gano'n din. Pagka napagdaanan niyo yung mga problema, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Learnings, tuloy-tuloy. And eventually, ito kasing pag-artista, hindi naman habang buhay kong gagawin. You know, I wanna do other stuff after this, di ba? After 5-10 years.
Ako man kumakanta o hindi, gusto ko mag-record. Ang musika nasa puso namin yun. Hindi mawawala yun. Dahil doon din kami nagsimula eh. Nagsimula ko kami sa pagbabanda, kaya never na yun mawawala sa mga kaluluwa namin. Yeah. Ito soon, may mga ilalabas po kaming kanta. Yeah. Inaayos lang. Trying to be the cool tito. Pero wala, baby pa naman si Claudio eh. Wala pang 1 year si Claudio. But yeah, syempre, definitely, I'll try to be the coolest tito para sa kanya. Kaso ang dami namin kaibigan na makukulit din eh. Pero yeah, yung bahay namin iba, ang timpla dahil may baby sa bahay. Iba talaga. Ngayon ko lang din nakita na it really brings the family together, no? Yung baby, iba yung epekto niya sa pamamahay. Ang ganda, masaya. Siguro pinakamadali, hindi pinakamadali. Ang unang ginagawa, bawas ka social media siguro. Diba? Huwag tayo malulung sa social media. Yun lang. Huwag ka malulung doon. Pangalawa, akong ginagawa ko, lumalayo ako, namumundok ako. Bumabalik ako sa nature. Kung saan simple ang mga bagay. Hindi masyadong komplikado. Diba? Walang nakikitang may presyo, walang gano'n. Katahimikan yan lang. Katahimikan. Oras ng pagdadasal, oras maglaro, diba? Maging bata ulit, huminga ng sariwang hangin. Yun lang po. Yun lang, bumalik sa pamilya, diba? Kamustahin ang pamilya, ay pag-usap sa kaibigan. Yun lang naman ang akin, madam. Yeah, meron kaming secret spot sa may Tanay. Doon lang namumundok lang kami doon. Yun lang ang pinupuntahan namin. Importante yun, madam. Importante yung may ganun tayong lahat. Kahit wala mang secret spot, marami tayong pwedeng puntahan kung saan pwede tayong huminga. Bumitaw muna sa realidad natin. My biggest fear maybe is not trying, Yun lang. Na hindi sumubok at mag-fail. Yun lang, hindi yung mag-fail eh. I would rather fail trying, di ba? Yun lang ang So, ako, ganun din. Gusto ko lang ng farm. Gusto ko ng farm at may mga hayop lang ako inaalagaan doon. Tahimik na buhay lang, madam. Ganun lang. Bukid lang. Doon lang, madam. Gusto ko lang gumigising ng maaga, di ba? Makain ng gulay. Pero dati pa ako, madami naman ang pangarap ko eh. Kasama yan sa mga goals ko, kaya nagtatrabaho din ako. Di ba na magawa ko yun in the future. Di ba na tahimik na lang.